Balita po sa Metro Manila, nabalot ng tensyon ang demolisyon sa barangay Bagong Lipunan malapit lang sa Camp Krames sa Quezon City. Nagbarikada ang mga pulis kasamang mga tauhan ng demolition team. Sa gitna po ng negosasyon ng mga opisyal ng barangay at sheriff ng Quezon City Metropolitan Trial Court, sumiklab na ang kaguluhan. Nagkagirian at baliyahan kasi ang mga residente at mga otoridad. Sa huli, natuloy pa rin ang demolisyon at 10 bahay ang nagiba. Lumalabas na pribadong pag-aari ng isang American national ang lupa na nabili noon pang taong 1974. Pero tila napabayaan na raw ng may-ari hanggang sa tinirhan na ito ng mga retired na pulis. Natuloy nga ang demolisyon alinsunod sa ejectment case na kinatigan ng korte noon pang taong 2022. Nagsampa naman ng Temporary Restraining Order o TRO ang ilang residente para hindi na matuloy ang demolisyon. Samantala, tumanggi naman si Senator Win Gatchalian na kumpirmahin na sa kanyang ama at kapatid ang luxury SUV na may plakang number 7 na dumaan sa EDSA busway. Ayon kay Senator Gatchalian, sapat na raw na nagsalita ang kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang umangkin sa sasakyan. Nagbayad na rin daw ng multang mga sangkot sa issue. Tumanggi ding magkomento ang senador nang matanong kung posibleng nagamit ng kapatid na si Kenneth Gatchalian ang kanyang protocol plate. Ipinauubaya na daw ng senador sa LTO ang desisyon kaugnay ng issue. Narito naman ang pahayag ni Land Transportation Office Executive Director Greg Pua nang matanong kung sino ang dapat na managot sa paggamit ng number 7 plate. Under our jurisprudence po is yung mga directors po that who has personal knowledge or sino man po ang nag-utos or nag-commit mismo ng crime na ibinabato sa korporasyon. Yan nga po ang tinig ni LTO Executive Director Attorney Greg Pua. Kaugnay naman ang balitang yan, planong gawing pa-counterflow ang mga biyahe ng bus sa EDSA Carousel. Yan ay para mabawasan ang iligal na pumapasok sa busway. Kung matutuloy, mas ligtas para sa mga pasahero ng busway ang pagbaba at pagsakay nila sa bus. Nakaharap na kasi sa Center Island ang mga pinto ng bus. Ayon sa commuter group na Out Mobility, dapat pag-aralang maigi kung babaguhin ang direksyon ng busway. Lalo't may parte sa EDSA kung saan naglalabas-masok din ang mga bus. Target itong maipatupad bago matapos ang taon. Ay, agad-agad na naman sila. Ura-urada na naman po. O para sa mga kagigising lamang po, ito nga po ang panukala na ang gagawin para maiwasan na yung mga pumapasok dito po sa EDSA busway. Kung kayo'y pa-southbound, yung bus magiging pa-northbound. Ang tanong na lang talaga dyan, pag may nasira ang bus o kaya may nabanggang bus o sasakyan dun mismo sa busway, saan dadaan yung naka-counterflow? No? Tsaka yung issue nga rin ng safety kasi hindi nga lahat ng ruta po dyan o hindi yung kapangkalahatan ng EDSA busway ay may mga barriers. At again, sana nga sabi ni Manong Ted kanina ng aking partner dito, mapag-aralan pong maigi bago po maipatupad. Ayaw na natin yung mga nangyayari noon na implement now, plan later. Unahin na po natin ang pagpaplano. Hindi naman tayo dapat magmadali dahil lang sa pagkakamali nung dumaan sa EDSA busway na number 7 po ang plate. May think about it tayo mamaya. Live na live, abangan nyo po ang ang komento at opinyon ng aking partner na si Manong Ted Filon. Mamaya po yan, mga kapatid. Sabi nga dito ni Big Boy, think about it, espresso. Naks, may ganun. Sa iba pang mga balita, mga kapatid, sugatan pong isang babae matapos salpukin ng SUV habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Pag nakita niyo po ang video nito, naku po, ano po kay talagang tatayo po ang inyong balahibo. Grabe po yun nangyari. Sa dashcam video, kitang umabante na ang ilang motorista dahil nag-green light na sa intersection sa may 5th Avenue. Ang ibig sabihin, pwede na ring tumawid yung pong mga naglalakad. Pero may humabol na isang itim na SUV at lumiko pa Rizal Drive kahit red light na. Nasa pulpo ang biktima. Tumila po ng babae, napahiga at gumulong sa kalsada.
Ang depensa po ng driver ng SUV, naiwan siya sa gitna ng intersection nang maharangan ng ilang sasakyan sa intersection. Nang makalusot, hindi naman daw niya napansin ang tumatawid na babae. Nagkaaregluhan ng dalawang panig at sinagot din ng driver ang pagpapaospital sa biktima.